Okay, pag-usapan natin ng isa sa mga pinakadramatiko at siguro isa sa mga pinaka-kontrobersyal na kwento na humubog sa pananampalataya ng bilyon-bilyong tao. Ito yung kwento ng pag-aalay kay Isaac. Saglit lang, isipin mo nga, para sa'yo, ano ba talaga ang pinakamatinding pagsubok sa pananampalataya mo? Kasi ang tanong na yan mismo ang nasa sentro ng kwentong sisilipin natin ngayon. Okay, game! So, ang bida natin si Abraham, matanda na siya, di ba? At pagkatapos niyang maghintay ng napakatagal para sa pinangakong anak, dito na nagdesisyon ang Diyos na subukin siya at sa paraang hinding-hindi mo aakalain. Grabe, pakinggan niyo ulit yung bigat ng mga salita. Pansinin niyo ha, paulit-ulit, iyong anak, kaisa-isa mong anak, na iyong minamahal, talagang ididiniin kung gaano kabigat yung hinihiling kay Abraham. Imaginein mo na lang yung sakit sa puso ng isang ama na marinig yan. At dito na nagiging mas intense ang lahat. Kasi ang talagang nakakagulat dito, yung naging tugon ni Abraham. Walang tanong, walang pagrereklamo, kinaumagahan, maaga siyang gumising at sinimulan na nila ang paglalakbay. Ganon kabilis. 3 araw. Isipin nyo yon, 3 araw kang naglalakbay na kasama mo ang anak mo habang alam na alam mo sa sarili mo kung ano ang gagawin mo pagdating nyo doon. Ano kayang pinag-usapan nila? O baka naman wala? Baka yung katahimikan sa pagitan nilang dalawa, yun yung pinakamabigat sa lahat? At eto, bago sila tuluyang umakyat sa bundok, may binitawang salita si Abraham sa mga alipin niya. Babalik kami. Plural. 2 sila. Ano to? Paraan lang ba to para pagaanin ang loob nila? O isang napakalalim na pahayag ng pananampalataya na naniniwala siyang kahit anong mangyari, babalik silang 2? At dito na talaga yung tagos sa pusong parte. Yung tanong ng isang inosenteng bata. Alam niya yung ritual, alam niyang may kulang. Tay, okay na yung apoy at kahoy, pero nasaan po yung tupa? Grabe, para kang sinaksak, di ba? Ramdam mo yung kirot para kay Abraham. At yung sagot ni Abraham, punong-puno ng kahulugan. Pwede mong basahin in 2 ways, di ba? Isa ba itong propesiya na may tiwala siyang may milagrong darating o isa itong malungkot na paraan para sabihin, ikaw yun, anak. Alinman sa dalawa, nagpatuloy silang maglakad ng magkasama. So, heto na, nakarating na sila sa lugar na itinakda. Lahat ng pagod, lahat ng tanong, lahat ng bigat sa dibdib, dito na lahat yan magtatapos. Ito na yung moment of truth. Subaybayan natin ang bawat kilos niya, bawat galaw, dahan-dahan, pero desidido. Una, binuo yung altar, sunod, inayos yung mga kahoy, pangatlo, itinali niya ang sarili niyang anak, at pang-apat, inihiga niya si Isaac sa altar. Feel the tension? Ramdam niyo ba yung bigat ng bawat sandali? At eto na, huling-huling galaw na, itinaas na niya ang kanyang kamay, hawak ang kutsilyo, segundo na lang. Pero bago pa man bumaba yung kutsiyo, may sumigaw mula sa langit. Abraham! Abraham! Wag! Huwag mong sasaktan ng bata. Just in the nick of time. Sa huling-huling segundo, may pumigil sa kanya. Tapos na ang pagsubok. So dito, nalaman natin yung buong point ng lahat ng to. Hindi pala tungkol sa kamatayan ng test, kundi sa kahandaan. Sabi ng anghel, ngayon alam ko na, kasi hindi mo ipinagkait sa akin kahit pa yung kaisa-isa mong anak. Ang tanong pala ay, aabot ba sa ganung level yung pananampalataya ni Abraham? Nahanda niyang isuko ang lahat? Okay, so matapos yung super tense na moment na yon, dito na papasok yung ginhawa. At dito natin makikita ang katuparan ng parang imposibleng sinabi ni Abraham kanina. At ito na nga, tumingala lang si Abraham at ayun, may isang tupa na sumabit yung sungay sa halaman. Sakto, perfect timing, natupad yung sinabi niya kay Isaac. Ang Diyos mismo ang magkakaloob. Dahil dito, pinangalanan ni Abraham yung lugar na Jehovah Jireh, na ang ibig sabihin ay ang Panginoon ay magkakaloob. At naging simbolo ito, isang paalala na sa gitna ng mga pagsubok, ang Diyos ay may paraan. Teka, hindi pa dyan natatapos ang kwento. Dahil sa pambihirang pagsunod ni Abraham, may bonus pa. Yung pangako sa kanya, hindi lang inulit, in-upgrade pa. At hindi ito basta-bastang blessing ha, sobrang laki nito. Ang lahi niya raw magiging kasing dami niyang bituin sa langit at nang buhangin sa dalampasigan. Panalo sila laban sa mga kaaway nila. At eto pa ang pinaka-major.
Sa pamamagitan ng lahi niya, lahat ng banisa sa mundo ay pagpapalanin. Napakalaking reward para sa isang napakalaking pagsubok. So ayun na, bumalik na sila, back to normal life. Tapos na ang drama sa bundok, pero may isang huling detalye sa chapter na ito na parang random lang pero sobrang importante pala. Ito yung magdudugtong sa susunod na henerasyon. Okay, alam ko mukha lang itong family tree, puro mga pangalan. Pero tingnan niyo yung pangalan sa dulo, si Rebecca. Bakit siya importante? Kasi siya yung mapapangasawa ni Isaac. Siya ang susunod na matriarch at siya yung magpapatuloy ng lahi na pinangako kay Abraham. So hindi lang ito listahan, isa itong paghahanda para sa susunod na kabanata. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na ito. Paano mo ba titingnan ang kwentong ito? Bilang isang nakakakilabot na pagsubok ng pagsunod hanggang sa huling hantungan o bilang isang napakalalim na aral tungkol sa awa at provisyon ng Diyos, na ang hinahanap niya ay hindi sakripisyo kundi isang pusong buong-buong nagtitiwala? Ano sa tingin niyo?